bakit, nanghihina tayo. Di ba? Humihina yung resistensya natin. Yan yung immune system natin, yan yung panlaban natin, no? Kapag yung pagkain natin, ang food choices natin, unhealthy. Yes. Pero pag mahusay naman ang food choices natin, we feel energized. Yes. Why is that? Actually, ma'am, kasi syempre maganda yung nutrition na nasusupply mo sa immune cells. Di ba yung immunity natin, ang responsible dyan is immune cells. So like any other cell of the body, importante maganda ang nourishment niya. Pag hindi maganda yung nourishment niya, hindi siya nagpa-function properly. Hindi nagde-develop ang body ng enough immune cells to fight diseases. Okay. So, yun na nga, kailangan tama yung kinakain natin. Pero marami sa atin, dahil nga sa trabaho, marami po sa atin ang nagsistress eating. Paano natin yan pag-usapan natin yung stress eating? Ano ba yung nagiging impact nito sa ating kalusugan? Kasi usually kakain ka lang talapat pag gutom, di ba, ma'am? Pag gutom? Ganun lang ba yun? Ako hindi. Yan ba yung idea? Kasi nasanay tayo talagang breakfast at 7:30, lunch at 12:30, dinner at 6:30. Naka-program na yung natin, ma'am, di ba? Yung system natin. May body clock na, parang gano'n. But usually, dapat... Ideally, dapat kakain ka during those times only. But sometimes, if you're depressed or sad or merong trigger, kumari, nag-break kayo o kaya nawalan kang trabaho. So, hugot talaga lab-break ka agad? Sa at 64, may nakikipag-break ka. Di ba? O, anong tawag dito? Sige na nga, nawalan ng trabaho. Di-depress ako. Di kakain ako ng kakain. Diba? So then, you gain weight. Okay. Pero may sinasabi sila, yung mga junk food daw, unhealthy. Bakit? Bakit nagiging unhealthy ang junk food? Kasi, ma'am, di ba, very high in salt and Oo, sugar. maalam. Sodium content. Kaya dapat sa dasa, freshly made laging pagkain. Okay. So, dapat talaga... So, ang daming additives. Oo. We try to avoid, syempre, yung mga junk food, yung mga chips, no? Yung mga ganyan, mga popcorn. So, pero, Doc, sa mga nasanay na kumain ng mga hindi masustansya na pagkain, ano yung tulad mga edad? Ganon. Nakikita po natin na dapat po yung damage na idudulot po ng unhealthy food. At what age? When do you see? Kasi pag bata, parang pinapabayaan natin eh. Siyempre, kumain ka na ma'am, lang whatever you want. Yung taba ng barbecue, di ba? Binibigay ko dun sa medyo bata pa yung yaya ko. Siyempre tayo, iwas na, di ba? Iwas sa taba. Yun ang sarap, di ba? Yung taba sa pinakamasarap sa barbecue. Di ba? Ikaw, kumain yan habang bata ka pa. Oo, kaya nga. Parang galit ka dun sa yaya. Yes, oo. Yung pamatamis. Kainin nyo mayan, matamis pa yan eh. Kaya mo pa di ba, kasi kahit bata, kahit bata, hindi magandang diet, di ba? Nagiging obese. Kaya may pediatric malnutrition. Di ba, ma'am? So, unhealthy eating among children can occur. Which means, even the youngest child, pwedeng maging unhealthy kahit hindi magandang diet. Kapag bata, kasi that's when you instill yung kanilang food habits. Correct eating habits. Kung ano yung niluluto ng nanay, kung kayo talagang kung anong pinamamalengke. Di ba yung mga bata na ayaw kumain ng gulay? Kasi ikaw mismo, hindi ka mahilig sa gulay. So, tell us how the body recovers, no, dito sa epekto na dulot nitong mga pagkain na kinakain natin na masama para sa atin. And how are we going to boost? Kanina, nabanggit mo na yung humihina, yung immune system. So how do you boost your immune system? Panlaban mo sa sakit? Siyempre, ma'am, gawin mo, papalitan mo yung diet ng bata or ikaw mismo, ng adult. By, of course, eating more healthier fruits and vegetables. Diba? Fruits and vegetables talaga, no? Oo nga eh. At saka, I think also the manner of preparing it. Siyempre, pag deep fried... Pag fresh, pati. Oo, fresh, di ba? Mas healthy yung kesa mga processed. steamed, or baked, kesa sa yung mga pinirito. Hoy, sige nga, baked lechon kawali ka nga. Ginagamit na ngayon ng air fryer. Di ba? Para hindi mo na kailangan ipirito. Di ba naman turbo pwede rin? Turbo, pwede rin. Para tutulo lahat ng mantika. Na talaga lahat ng okay. So, Doc, di ba mayroong mga 80 ingredients? Ayan, ito. Natural. 80 ingredients. So, kung kayo ay mahilig sa masasama, ito ba pang neutralize? Yes. Because, sige nga. Duet pa kayo, ha? Porkit nag-concert kayo kagabi, ha? Example lang ko na lang, ma'am. Meron siyang ampalaya.
kung medyo nasa pamilya mo, nasa family line mo ang diabetes, makakatulong yan. Proven Pagbaba talaga ng- ang palaya. Yes, Palaya. marami pong studies, extensive. Lower the blood sugar. Yes, ang blood sugar, di ba? Talong. Alam niyo, ma'am, ang fiber, di ba meron tayong natural bacteria sa ating stomach? Dahil sabi nga nila, immune system is 60%, 70% is in your gut. Gut health ngayon. Yes, ma'am. My word ngayon, gut health. Oh, yes, ma'am. Probiotics, yan ang mga buzzword ngayon. Ano ba, fermented. Ayun. Number 1. Number 2, it is very rich in fiber dahil sa talong. Sa talong. Yes, ma'am. And fiber is the food of the gut microbiome. Pagkain niya yan eh. So, para maging healthy. Di ba, ma'am, minsan tinatanong nga natin, bakit ganun? Iba nagkakasakit, iba hindi. Kasi, pagka yung, through the years, no, yung gut microbiome, depende sa diet mo, naiiba yung laman niya, yung mga type of bacteria and viruses present in that gut. Ngayon, naiiba yan through the years, depende sa pagkain mo. So, yung ibang gut bacteria doon, na dapat nandun, namamatay. O nawawala. Hindi mo na maibabalik yun. Only when, of course, you supply yourself with the proper Nutrition. probiotics. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.